Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok Makoy ng Mundo. Magandang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ito naman si Kapitana ni Hides, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So magbibigay tayo ng reaction ngayong araw guys tungkol dito sa issue about sa kay Beyonce pa din, no? So, yun nga guys, no? Nung nagpa-tulfo si Kuya Bal, parang mas lalong umingay at umiinit yung issue. Pero, kung tutuusin, they are both benefited, si Beyonce at saka si Kuya Bal, kasi nagkaroon sila pareho ng exposure. At the same time, nag-benefits din ang Raffy Tulfo in action. Mantakin mo, umabot ng 32K ang viewers, may palipad pa. So anyways, ito nga guys, no, issue ngayon yung paggawa ni Beyonce ng kanyang YouTube channel na kung tutuusin ay karapatan niya yon, no? Lahat ng tao may karapatan na gumawa ng kanyang YouTube channel, no? The more na marami ang gumagawa ng YouTube channel, the more na naging masaya si YouTube kasi negosyo ni YouTube yan. And doon sa guys, sa reaction ni Madam Ingrata, huwag kayong magalit kasi reaction niya yon, opinion niya yon, no? Lahat tayo may karapatan na magbigay ng ating reaction at opinion, whether you like it or not. Take it or leave it, reaction niya yon, opinion niya yon. Ngayon, kung may sarili kayong mga opinion, well, ilabas nyo din, no? Karapatan niya yon. Hindi tayo terno mag-isip guys no? So, iba yung mindset niya, iba yung pananaw niya, iba din yung sa atin. So, maglabas lang din tayo ng ating opinion, no? Kung ano yung ating mga masasabi dito, no? So, yes, no? Sa mga Beyonce, ay negative yon. Para sa kanila yung sinabi ni Ingrata de Ortiz. Sa mga makakalingap, ay advantage para sa kanila yun. Ganoon naman dito guys no? Same lang din naman yan doon sa pagbigay ni Erica at saka ni Medit ng opinion. No? Pareho silang naging beneficiary, naging angel. Pareho silang nagbigay ng kanilang opinion base sa na-experience nila. Pero dahil advantage, no? Positive yung kay Medit para sa kalingap, kinampihan nila. Negative para sa kalingap yung opinion ni Erica. So, sinabihan siya nakikisaw-saw, no? Same lang din yan, guys, no? So, dito, sa pagkakaroon ni Beyonce ng YouTube channel, yes po, hindi madali ang magiging YouTuber, no? Pero, kay Beyonce, siguro ang masasabi ko lang is, i-ready niya yung sarili niya. Tapangan niya yung atayat balon-balunan niya. Kasi dito sa YouTube channel, lalo na kung marami ka ng bashers, like kay Beyonce, no? Na ngayon ay marami siyang supporters pero marami din siyang bashers. So, depende na lang sa kanya yon kung paano niya dadalhin, no? Ang pagiging YouTuber niya, and at the same time ay kung paano niya haharapin yung mga bashers niya, no? Pero para sa akin, kung ang content lang naman ni Beyonce is about a day of her life, para lang magkaroon siya ng extra income, kasi kung tutuusin, meron na siyang pondo meron na siyang solid na mga supporters na talagang masasabi mong manonood sa kanya. So, advantage para sa kanya yon. Pero yung sabihin ng iba na kaya lang siya nagpatulfo dahil magkaroon ng YouTube channel, hindi naman siguro ganun. Kasi kung tutuusin, matagal na sana nila siguro gustong magka-channel, no? Diyan sa mga Kalingap Angels, kung po pwede pa lang, gustuhin nilang magkaroon ng channel kasi alam nila sa sarili nila, may mga supporters sila. Pero, syempre, may rules si Kalingap Rob dyan na hindi pwedeng gumawa ng channel. At pinagbabawalan po talaga yan, no? Except doon kay Carla, kasi si Carla, siya yung scouter, siya yung manager, no? So, siya din yung may hawak ng channel ni Carla, no? Kasi kung naalala nyo, first salary ni Carla sa YouTube, hinatid ni Kalingap Rob doon. So, meaning to say, siya yung may hawak ng channel ni Carla, siya yung may control doon sa payment method
Kasi kung kay Carla diretso yung payment method noon, hindi rin niya kailangan yati doon kay Carla yung kanyang revenue, no? So, dahil dito sa mga tinatopic natin na bakit sa batch 1 ay si Carla lang ang may channel, no? Na kung tutuusin, para reyo silang nasa batch 1, no? Parang merong favoritism. So, napanood ko doon sa last vlog niya kay Joy, meron siyang pakonsuelo doon kay Joy na sabi niya, in the future daw, in the near future, ay magkakaroon din daw si Joy ng channel, no? So, ay ibig ko sabihin dito, hindi lang naman siguro, hindi rason na sabihin ninyo kaya nagpatulfo si Beyonce para magkaroon ng channel. Kasi kung tutuusin, gusto na nila yan magka-channel noon pa kasi sikat sila eh. 'Di ba? Kaso lang hindi po sila pinayagan. No, and doon sa sinabi ni Madam Ingrata na sana kung gustuhin lang naman sana ni Beyonce na magka-channel, sana nagpaalam ng maayos para maging maganda yung exit niya at susuportahan pa siya ni Rob. Actually, nagpaalam si Beyonce matagal na. No, ito lang guys, nung in-scout si Beyonce at inilove team, sa parents po nagpaalam si Kalinga Prab. Kinuha yung consent ng magulang. So as far as I know, last April 20, nagpaalam po ang magulang. Siyempre, magulang ang nagbigay ng consent kay Kalinga Prab. So, ang magulang din ang nagpaalam kay Kalinga Prab, no? Nag-message sila, nagpaalam, naalis na sila sa Kalinga, no? At tinatanaw nila yung utang na loob, pero hindi yata yun nabigyan ng pansin ni Kalinga Prab, hindi yata yun nasagot agad. Pero, karapatan naman ni Beyonce talaga na umalis, no? Iba kasi ang ano ni Beyonce dito eh. Sobrang gulo na kasi, no? Na kung tutusin, pwede naman magpaalam si Beyonce ng maayos, nagpaalam naman siya. Kaso nga lang, may mga reactors kasing involved, may mga supporters kasing involved na ito yung mga nagpapatrigger sa issue. So, naging komplikado na po ang lahat, no? So, kung sa paalam, nagpaalam naman, no? At saka, yun nga guys, no? Sabihin nila na kung nagpaalam ng maayos, baka may promote pa ni Kalinga Prab. I don't think so. No, kasi habang nandiyan sa Kalingap, ayaw talaga siya payagan magkaroon ng YouTube channel. Ngayon, alam nyo naman guys dyan sa Kalingap, kahit magpaalam ka ng maayos, actually wala naman tayong narinig na pangit na salita galing kay Rob nung umalis sa Beyonce, kahit pa nag-declare na siya na alis na siya. Ang naging problema lang naman yan, kahit magpaalam ka ng maayos, ay talagang dudurugin ka ng mga supporters at mga reactors dyan. Talagang bibigyan ka nila ng negative reaction dyan. Which is yun yung makapagpa-trigger sa mga supporters, no? So, yun lang, no? Karapatan ni Beyonce na gumawa ng channel. Ngayon, kung maging successful man yan yung channel niya or hindi, buhay na niya, wala tayong problema. Kasi tayo naman mga supporters, may choice naman tayo kung suportaran siya, kung i-subscribe natin siya or hindi. No, kung hindi natin type, wala namang magagawa si Beyonce. Tsaka wala namang mawawala sa atin, no? So, sa kanya na yun, no? Kung mag-failed man yung pagiging YouTuber niya, well, sa kanya naman ang, siya naman yung magsasuffer nun. Siya din naman yung harap ng mga consequences no. So siguro yun na lang, no? Kung gusto nyo sumuporta kayo. Kung ayaw nyo, wala namang pilitan yan kasi ang pagsuporta is voluntary, no? So yun lang, kung na-disappoint man doon si Madam Ingrata de Ortiz doon sa pagkakaroon ni Beyonce ng channel, well, opinion niya, wala tayong magagawa doon kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na kay Ingrata de Ortiz na sige mag-reaction ka nung naaayon sa gusto naming marinig. Hindi naman pwede yun guys, no? Sabi ko nga, take it or leave it, opinion niya yun, no? So yun lang guys, no? Sa mga team guwapa dyan, kung gusto niyo suportahan si Beyonce, well, work out ninyo. Kung ayaw siya suportahan ng mga kalingap, well, choice din naman nila yon. Ngayon, kung magkakaroon ng sobra-sobrang bashing, well, harapin ni Beyonce yun kasi gusto niya yun na magkaroon ng YouTube channel, no? And siguro, ang ma-advise ko lang kay Beyonce, no? Sa ngayon, dahil mainit pa yung issue, hindi pa sila nakapagharap-harap sa barangay, wala pang agreement na napag-usapan at pinirmahan. Siguro sa ngayon, ang gawin niya dyan sa channel niya is siguro mag-vlog lang muna siya ng mga positive vlog like A Day of My Life, no? Huwag muna siyang mag-live para sagutin yung mga issue. Huwag muna siyang makipag-rebuttal sa ngayon na kasi mahirap na, no? Mahirap na kasi nga meron kayong usapan na mag-uusap pa kayo. And tungkol naman doon sa tawag dito sa pag-take down ng mga videos, siguro
nakapagsabi ito kasi guys nung nag-request kasi si Beyonce na i-take down ang mga videos, kung naalala nyo, nakapagsalita kasi si Kalinga Prab na hindi niya i-take down yung videos, no? Tapos dito kay Kuya Bal naman, sabi niya sige hindi na siya magko-content, wala naman daw siyang video kay Beyonce, pero tuloy-tuloy pa din, may bago na nga naman siyang post 'di ba? So siguro napag-isip-isip ni Beyonce na kahit pa siguro magpirmahan sila sa barangay, talagang paninindigan ni Kalinga Prab na hindi niya talaga buburahin yung videos na, kasi mahirap yun guys. Hindi sabihin natin hindi na kailangan ng approval ni YouTube para i-take down yon, no? Pero kung gustuhin talagang i-take down, delete lang naman ang gagawin dyan Di ba? Yun nga lang, maapektuhan talaga yung channel ni Kalinga Prab kung i-delete niya talaga yung mga videos. Kasi kung i-request mo na i-take down yan, mahirap, hindi naman ganun basta-basta kasi parang hindi ka makikitaan ng violation. No? At saka pwede namang i-appeal yan. No? So siguro yun, no? Nung nag-demand si Beyonce na i-delete ang videos, may sagot kasi si Kalinga Prab doon na hindi niya buburahin yung mga videos na yon kasi pinaghirapan niya yon. So siguro ang magagawa na lang ni Beyonce siguro kung magpabarangay sila, no? Magkasundo sila doon kung ano yung pag-usapan nila, kung ano man yung i-action niya doon sa iba namang issue yun yung about doon sa sabi niyang about sa madilim na lugar, iba namang issue yun. Pero siguro yan na lang yung naisip ni Beyonce na talagang desidido si Kalinga Prab na hindi talaga buburahin yung video na yon. Baka dumating sa punto na okay, na total na nakinabang din naman si Beyonce doon sa video na yon, na nakinabang din naman si Kalinga Prab doon. Kasi ang ano kasi ni Beyonce doon, isa din siguro sa mga rason kung bakit gusto ni Beyonce na ipa-delete yung video, kasi willing siyang ibalik ang bahay. 'Di ba? Kasi sabi nga, 'di ba, kaliwaan, no? So kay Beyonce madali lang 'yon, iiwanan niya yung bahay, isaulit niya yung susi, ipa-take down ng videos. Sa part ni Beyonce madali lang 'yon, naiwanan nila ang bahay. Pero sa part ni Kalinga Prab na i-delete ang videos, mahirap para sa kanya yun kasi maapektuhan yung channel niya. So kaya siguro nasabi ni Beyonce 'yon, no? Na i-delete niyo yung video ko, ibalik ko yung bahay kung yun yung gusto nila. Pero nag-iiba kasi ang sitwasyon guys nag-iiba ang sitwasyon. So siguro yun na lang yun, sabi ni ginawa ni Beyonce, no? Na gumawa siya ng channel niya para wala na siya sa Kalingap guys no? Wala na siya sa Kalingap. Tapos although na nababanggit siya ni Dr. Love sa live niya, pero hindi na po siya nakukontent ni Dr. Love. So siguro isa yun sa way ni Beyonce na para magkaroon din siya ng extra income, no? At saka at the same time, kahit papaano, no, sa 2 taon niya sa Kalingap, may natutunan din siya about vlogging. So may i-apply niya sa sarili niya yon, and magkakaroon siya ng extra income. At the same time makakatulong sa kanila yon, no? Hindi siguro ibig sabihin nun kaya siya nagpatulfo dahil gusto lang pala magkaroon ng channel. No guys, kasi kayo dyan sa Kalingap, alam na alam ninyo na kung pwede lang na magkaroon ng channel, gawin nila yan dyan kasi nga sikat sila, may mga supporters sila. Pero for respeto, ginawa nila yon, no? Na ayaw ni Kalinga Prab na magkaroon sila ng mga channel ang mga angels dyan. Kaso nga lang, di ba, bakit si Carla nagkaroon? So yun yung nagkaroon ng comparison, no? Ang pangit lang yan kung magko-compare ka na wala ka namang basihan, meron naman talaga, no? So yun guys, no? Siguro hindi na tayo gagatong pa or magsusulsul pa para uminit pa lalo ang issue. Ang masasabi ko lang is tapangan ni Beyonce yung atay balon-balunan niya. I-ready niya yung sarili niya dito kasi kahit hindi siya sumagot, ibabas at ibabas pa rin siya. Pero mas maganda, wag mo na siya mag-live, wag mo na siyang makipag-rebuttal, wag mo na siyang sumagot sa mga bashing kasi nga may mga ongoing process pa na ginagawa sa ngayon, no? Pero kung mag-vlog siya a day of my life, kahit mag-TikTok siya dyan, i-upload na yung mga TikTok videos niya, magipagkwentuhan siya dyan, magsayaw-sayaw, dilig ng halaman or what, okay lang yon, no? Kung may bashing man, huwag niyang sagutin para alam mo kasi dito sa YouTube, kahit gumawa ka man ng maganda, babas ka pa rin. Kita yun sa Kalingap. Ini-insist ninyo na ang Kalingap ay puro kabutihan, pagtulong lang yung ginagawa, mabait si Kuya Bal, ganito. Pero may bashers pa din. Hindi nyo guys mapiplease lahat ng tao. Kahit gumawa ka ng mabuti dito sa social media, magkakaroon ka pa rin ng bashers, no? So, pinaka-the best na gawin ni Beyonce dyan, upload lang siya ng upload ng videos, pero huwag niyang patulan yung bashers. No, hayaan mo na sila na mabas. May importante ikaw ay tama yung ginagawa mo. Tapos ini-enjoy mo lang yung pagiging younger life mo,
no? I-enjoy mo lang kung ano yung ginagawa mo, focus ka sa pamilya mo, di ba? And yun, importante, no matter what, pamilya pa rin. At the end of the day, pamilya pa rin ang magtutulungan. So, focus ka dyan sa pamilya mo, no? Mawala man lahat sa'yo, importante, intact yung pamilya mo kasi at the end of the day, yan at yan pa rin ang tutulong at matatakbuhan mo, no? So, yun lang guys, no? Magla-live tayo pag may time. And, natural lang yan sa mga reactors guys kasi kanya-kanyang loyalty, no? Kanya-kanyang loyalty. So, kung kanino ka kampi, siyempre, pabor doon yung reaction mo. Pero kung saan ka galit, siyempre, doon yung criticism, diba? So, natural lang yan. Kaya dito sa social media, lawakan nyo yung utak nyo guys. And, importante, huwag unahin ang emotion. Kasi pag ito ang inuna mo, wala na, 'di ba? Kailangan unahin ang utak, no? Kailangan unahin ang utak, sunod ang emotion, 'di ba? Huwag tayong magpapadala sa init ng ulo kasi minsan hindi natin nakokontrol kung ano yung mga nasasabi natin. Imbes na nakakatulong tayo magpapaliwanag, mas lalo pang nakahagulo at nagsisindi tayo ng apoy, no? So, abangan nyo guys sa live, marami tayong mga pag-usapan, no? For now, super busy po talaga ako kasi kita nyo maingay, nagpapagawa kami dito sa bahay ni Amo. So, wala akong time mag-live guys, no? Maraming salamat and God bless everyone.